Mga minamahal na kapatid, maligayang pagdating sa Real Talk Diaries. Ngayong araw, sasamahan ko kayo sa isang paglalakbay sa buhay ng isang babae na, sa kabila ng pag-iisa, ay nakatuklas ng isang malalim na layunin. Ito ang kwento ni Lola Martha. Si Lola Martha ay hindi isinilang na nag-iisa. Sa kanyang kabataan, napapalibutan siya ng pagmamahal. Mayroon siyang malaking pamilya, mga kaibigang katuwang sa bawat laro, at isang komunidad na puno ng buhay. Ang kanyang bahay ay laging bukas, laging may ingay ng tawanan at kwentuhan. Ang kanyang kaligayahan ay nakikita sa bawat tulong na kanyang ibinibigay, sa bawat ngiti ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Sa bawat dulo ng araw, pagod man, puno naman ang kanyang puso. Ngunit gaya ng pagdaan ng panahon, ang lahat ng bagay ay nagbabago. Unti-unting lumisan ang mga taong nagpuno ng kanyang mundo. Ang mga kapatid ay nagkaroon ng sariling pamilya. Ang mga kaibigan ay tumanda at lumayo. At ang pinakamabigat sa lahat, ang kanyang pinakamamahal na asawa ay nauna na sa kanya sa piling ng Diyos. Ang dating puno ng buhay na bahay ay naging tahimik. Ang dating masiglang ingay ay napalitan ng katahimikan. Sa bawat dulo ng araw, si Lola Martha ay mag-isa na lamang. Nagtatanim sa hardin, nagluluto para sa isang tao, nagbabasa ng libro, nakikinig sa radyo. Naramdaman niya ang kirot ng pag-iisa, ang bigat ng kalungkutan na dala ng bawat paglisan. Bakit ako nag-iisa? Madalas niyang itanong sa hangin, sa mga alon ng dagat, sa kalangitan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, may isang bagay na nagsimulang bumulong sa kanya. Ang katahimikan. Sa katahimikan na ito, natuto siyang makinig. Hindi na sa ingay ng mundo, kundi sa bulong ng kanyang puso at sa tinig ng Diyos. Unti-unti, nakita ni Lola Martha ang mga bagay na hindi niya napansin noon. Ang kagandahan ng bawat bulaklak sa kanyang hardin, ang sipag ng mga ibon na nagtatayo ng pugad, ang ritmo ng dagat na humahalik sa dalampasigan. Sa bawat sandali ng katahimikan, mas naririnig niya ang kanyang sarili. Mas naiintindihan niya ang kanyang mga damdamin. Sa pagdarasal, natagpuan niya ang kapanatagan. Nalaman niyang ang pag-iisa ay hindi parusa, kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang bumalik sa pinagmulan, upang makinig sa kanyang sariling kaluluwa, at upang mas makilala ang Diyos. Natuklasan ni Lola Martha na ang pag-iisa ay hindi isang pagtatapos, kundi isang bagong simula. Ang Diyos ay may layunin sa bawat season ng ating buhay, maging ito man ay puno ng tao o puno ng katahimikan. Ginagamit ng Diyos ang katahimikan upang hubugin ang ating puso, upang linisin ang ating isipan, at upang ihanda tayo para sa isang mas malaking layunin. Sa kanyang pag-iisa, natuto si Lola Martha na makiramdam sa kapwa. Mas naging sensitibo siya sa pangangailangan ng iba. Magbigay ng hindi naghihintay ng kapalit. Ang pagmamahal niya ay malinis at puro. Magbahagi ng karunungan. Ang kanyang mga karanasan ay naging inspirasyon para sa mga kabataan. Mula sa kanyang katahimikan, sumibol ang isang bagong klase ng pag-ibig. Hindi ang pag-ibig na naghahanap ng kapalit, kundi ang pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa. Ang kanyang bahay na tahimik ay muling napuno, hindi ng ingay, kundi ng mga pusong nagmamahal at natuto. Kung ikaw ngayon ay nakakaramdam ng pag-iisa, tandaan mo ang mga salita ni Lola Martha. Sa katahimikan, matatagpuan mo ang tunay na kapayapaan. Sa tiwala,
Matutuklasan mo ang tunay na layunin. Ipaubaya mo na sa Kanya. Kaya't sa susunod na maramdaman mo ang pag-iisa, huwag kang mangamba. Sapagkat kapag ikaw ay nag-iisa, may layunin ng Diyos. At ito ang panahon upang maghanda para sa mga dakilang plano niya para sa iyo. Salamat sa inyong pakikinig at panunood. Naway ang kwento ni Lola Marta ay magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa inyong mga puso. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Real Talk Diaries.